Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit na pakiramdam para sa isang ina? Hindi ito ang hirap ng panganganak o ang mga gabing walang tulog. Ang pinakamasakit ay ang maramdamang isa kang estranghero sa sarili mong pamamahay. Ang gabi, kung kailan tinrato ako ng sarili kong anak na parang isang kasambahay sa mismong bahay na ipinundar ko mula sa dugo at pawis ng kanyang yumaong ama, ang hiyang iyon. Ang sakit na dulot ng hiyang iyon, halos ikamatay ko. Pasko noon, ang pinakamasayang araw sana sa buong taon. Ang bahay ay puno ng ilaw at amoy ng Noche Buena. Pero ang lahat ng iyon ay nawalan ng kulay nang dumating ang kapatid kong si Arturo. May dala siyang mga regalo, nakangiti. Pero bigla siyang natigilan. Nasaan si Margarita? Tanong niya. Nasaan ang ate mo? Ang katahimikan sa sala ay napakabigat. Nakita ko ang anak kong si Carlo, nakatayo, nakasuot ng mamahaling damit, ang anak na pinalaki ko ng may pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang tito at ngumiti. Isang ngiti na hindi ko makakalimutan. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki. At sinabi niya ang mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Pinalayas ko na siya, tito. Sandaling katahimikan. Pabigat lang siya rito. Pabigat. Ako. Isang pabigat. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang asawa niyang si Vanessa, nakaupo sa sofa na para bang siya ang reyna. Tumangulang na parang sang-ayon sa lahat. Walang bakas ng awa. Walang bakas ng utang na loob. Walang utang na loob. Iyan ang mas tamang salita. Dahil sa loob ng 15 taon, ako ang naging ilaw ng tahanang ito. Mula nang mamatay ang aking asawa, ibinuhos ko ang lahat sa nag-iisang anak ko, ang perang natanggap ko mula sa kanyang pagkamatay. 7,000,000 at 500,000 piso. Bawat sentimo nito, ginamit ko para bilhin ang bahay na ito. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Para magkaroon siya ng magandang kinabukasan, isang ligtas na masisilungan. Ako ang nagluto ng kanyang paboritong pagkain. Ako ang naglaba ng kanyang mga damit. Ako ang nag-asikaso sa hardin. Ako ang nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit. Ako ang gumawa ng lahat. Pero para sa kanila, lalo na mula nang dumating si Vanessa, para akong anino. Isang palamuti sa bahay na unti-unting naluluma. Nagsimula sa maliliit na bagay. Mama, wag na po kayong umupo diyan sa sofa. Para po iyan sa mga bisita. Mama, iba na po kasi ang panlasa namin ngayon. Hayaan niyo na po si Vanessa ang magluto. Unti-unti, ang aking boses ay nawalan ng halaga. Ang aking mga opinyon ay isinasantabi. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na lang na ako'y nag-iisa sa sarili kong pamamahay. Walang pakialam ang mundo nila sa akin. Naghihintay na lang sila ng tamang panahon para tuluyan na akong itapon. At ang araw ng Pasko ang napili nilang panahon. Pinalayas nila ako na parang aso. Ang mga gamit ko, isinilid sa itim na plastic bag. Mga damit, mga lumang litrato, ang mga alaala ng aking asawa. Itinapon na parang basura. Pero heto, ang hindi nila alam. Habang nakaupo ako sa kotse ng kapatid ko sa labas, umiiyak, pinapanood ang lahat mula sa bintana. Akala nila ako ay isang talunang matanda. Isang kawawang lola na walang kalaban-laban. Pero mayroon akong isang lihim na yaman. Isang alas na hindi nila kailanman nakita. Ang lihim kong yaman ay hindi pera, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan ay nasa panig ko. Ang kapatid kong si Arturo, na minamaliit nila, ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang retiradong hukom. Isang taong alam ang pasikot-sikot ng batas. At bago pa man siya pumasok sa bahay na iyon, tinawagan na niya ang kanyang abogado. Ang maliit na lola na pinalayas nila, ang pabigat na itinapon nila sa kalye, ako pala ang may hawak ng kanilang kapalaran. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang manahimik ako habang inaagaw nila ang lahat ng pinaghirapan namin ng aking asawa. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal na kanilang niyurakan.
At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga magiging apo kung paano ang isang ina na kanilang tinalikuran ay tumayo at ipinaglaban ang tama. Hindi na ako mananahimik. Ito ang aking kwento. Kung naranasan nyo na pong maramdamang estranghero sa sarili nyong tahanan o kung nakaramdam na kayo ng ganitong uri ng sakit mula sa isang minamahal, paki-like at share po ang video na ito. At sana po ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Mabigat ang hangin sa paligid. Tila ba tumigil ang ikot ng mundo sa sandaling iyon habang nakatayo kami sa labas ng gate ng bahay na ipinundar namin ng yumao kong asawa. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Hindi ito kaba dahil sa takot. Ito ay kaba dahil sa sakit. Sakit na makita ang sarili mong anak na nagsisinungaling sa harap ng ibang tao. Nakatayo si Arturo sa harap ni Carlo. Kalmado siya. Napaka-kalmado. Parang isang dagat na payapa bago dumating ang malakas na bagyo. Si Arturo ay veterano na sa ganitong mga tagpo. Bilang isang retiradong hukom, alam niya kung paano basahin ang galaw ng tao. Alam niya kung kailan nagsasabi ng totoo ang isang tao at kung kailan ito nagtatago sa likod ng maskara. Tinitigan ni Arturo si Carlo. Isang tingin na tumatagos hanggang buto. Carlo, panimula ni Arturo. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng awtoridad. Pag-usapan natin ang tungkol sa bahay. Ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon. Sino ba talaga ang may-ari nito? Nakita ko ang pag-irap ng mata ni Carlo. Bahagya siyang tumuwid ng tayo para magmukhang matapang. Pero bilang ina, alam ko ang galaw ng anak ko. Alam ko kapag siya ay kinakabahan, pinagpapawisan ang kanyang noo kahit hindi naman mainit ang panahon. Ako, mabilis na sagot ni Carlo. Ako ang may-ari. Nakapangalan sa akin ang titulo. Tumingin siya sa akin sandali bago muling ibinalik ang tingin kay Arturo. Si Mama, nagbigay lang siya ng kaunting tulong. Siguro nasa 1,000,000 o 1,2 milyong piso lang. Pang down payment lang iyon. Pero ako ang nagbabayad ng lahat ng monthly amortization. Ako ang gumagastos dito. Napapikit ako. Nais kong sumigaw. Nais kong itanong sa kanya kung paano niya nakakayang sikmurain ang ganitong kasinungalingan. Ang pera ng ama niya, ang dugo at pawis ng ama niya na inilaan para sa amin, ay tinatawag lang niyang tulong. Hindi nagpatinag si Arturo. Hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang coat. Pindot dito, pindot doon. Ang bawat galaw niya ay sinadya para lalong kabahan si Carlo. 1,000,000? 1,2 milyon? Tanong ulit ni Arturo habang nakatingin sa screen ng telepono. Sigurado ka ba diyan, hiho? Bakit ba ang kulit niyo? Singhal ni Carlo. Halata na ang inis sa boses niya. Halata na gusto na niyang matapos ang usapan para maitaboy na nila ako. Humarap si Arturo kay Carlo at ipinakita ang screen ng telepono. Maliwanag ang ilaw ng screen sa madilim-dilim na hapon. Basahin mo ito, Carlo, utos ni Arturo. Ito ay digital copy ng orihinal na kasulatan, ang Deed of Absolute Sale. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Parang siya ay binuhusan ng malamig na tubig. Nagpatuloy si Arturo sa pagsasalita. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Carlo. Nakasulat dito ng malinaw. Ang bahay ay binili sa halagang 7,500,000 piso at ang buong halagang iyon ay binayaran ng cash. Cash, hindi hulugan. At kanino galing ang pera? Kay Margarita Reyes. Tumingin sa akin si Arturo at ngumiti ng bahagya para palakasin ang loob ko. Pagkatapos ay binalikan niya si Carlo. Ang 7,500,000 ay galing sa death benefits ng yumaong asawa ni Margarita. Ang iyong ama, binili ni Margarita ang bahay na ito para magkaroon kayo ng matitirhan. At pagkatapos ng ilang buwan, idinagdag ka lang niya. Inulit ko,
Idinagdag ka lang niya bilang co-owner dahil mahal ka niya at tiwala siya sa iyo. Natahimik si Carlo. Ang kaninang tapang sa mukha niya ay unti-unting gumuho, parang kandilang nauupos. Nakita ko ang pamumutla ng kanyang mga labi. Alam niyang huli na siya. Alam niyang hindi niya kayang paikutin si Arturo. Sa isip ko ay bumalik ang alaala ng araw na iyon. Ang araw na nakuha ko ang pera mula sa kumpanya ng asawa ko. Umiiyak ako noon habang hawak ang tsekeng nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Sabi ko sa sarili ko noon ay gagamitin ko ito para sa pamilya namin, para hindi na mahirapan si Carlo, para magkaroon siya ng magandang simula. Hindi ko akalain na ang pagmamahal na iyon ang gagamitin niya ngayong sandata laban sa akin. So Carlo, pagpapatuloy ni Arturo, saan galing ang sinasabi mong 1 milyon lang ang ambag ng nanay mo? Saan galing ang kwento na ikaw ang nagbabayad ng lahat dahil sa papel na ito at sa mata ng batas, ikaw ay nagsisinungaling? Wala nang naisagot si Carlo. Nakatungo na lang siya. Sa likod niya ay nakita ko si Vanessa na sumisilip sa bintana. Maging siya ay tila natigil sa kanyang katarayan. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo nila sa loob ng mahabang panahon ay nagsimula ng magkalamat. At sa bawat segundong lumilipas ay naririnig ko ang pagbagsak ng mga bato ng kanilang panloloko. Habang nakatungo si Carlo at hindi makatingin sa akin, ay biglang may humintong sasakyan sa tapat ng gate, isang itim na sedan. Makintab at mukhang kagalang-galang, bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba ang isang lalaki na may katandaan na rin, pero matikas pa rin ang tindig. Nakasuot siya ng barong Tagalog. May dala siyang isang itim na leather briefcase. Siya si Attorney Benjamin Reyes, si Ben, ang matalik na kaibigan ni Arturo at kilalang abogado sa aming probinsya. Ang pagdating niya ay hindi nagkataon lamang. Bahagi ito ng plano ni Arturo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay parang kulog na gumising sa diwa ni na Carlo at Vanessa. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Carlo. Kilala niya si Attorney Ben. Alam niyang hindi basta-basta pumupunta ang taong ito para lang makipagkwentuhan. Lumapit si Attorney Ben sa amin. Seryoso ang mukha niya. Wala ang palagiang ngiti na nakikita ko kapag bumibisita siya noon sa amin noong buhay pa ang asawa ko. Ngayon ay narito siya bilang isang tagapagtanggol ng batas. Tagapagtanggol ko. Magandang hapon, Margarita. Arturo, bati niya sa amin. Pagkatapos ay binalingan niya si Carlo. Carlo, ang simpleng pagbanggit niya sa pangalan ng anak ko ay may bigat, parang babala. Attorney Ben, nauutal na bati ni Carlo. Anong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot si Attorney Ben. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang briefcase at marahang tinapik ito. Nandito ako dahil kailangan ng kliyente ko ng proteksyon, sagot niya. At nandito ako para tiyakin na ang hustisya ay maibibigay sa nararapat. Sa sandaling iyon ay lumabas si Vanessa mula sa pinto ng bahay. Hindi na siya makatiis sa loob. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Pero nang makita niya si Attorney Ben at ang briefcase nito ay napaatras siya. Nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha sa ilalim ng makapal niyang makeup. Alam ni Vanessa na iba na ang usapan kapag may abogado na. Hindi na ito simpleng away ng biyenan at manugang na pwedeng idaan sa sigawan o parinig. Ito ay seryosong laban na. Legal na laban. At alam niyang sa laban na ito ay dehado sila. Pumasok kami sa gate. Hindi nila kami napigilan. Sumunod sina Carlo at Vanessa sa amin na parang mga maamong tupa, na wala ang angas, na wala ang yabang. Umupo kami sa sala. Ang sala na ako ang pumili ng mga kurtina. Ako ang bumili ng sofa. Ako ang nagpaayos ng kisame. Pero ngayon ay pakiramdam ko ay bisita ako sa sarili kong bahay. Inilapag ni Attorney Ben ang briefcase sa lamesita. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Click, click. Tunog ng pagbubukas ng lock ng briefcase. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumento. Makakapal na papel. Mga folder na may tatak ng opisina ng batas. Carlo. Vanessa, panimula ni Attorney Ben. Ang akala niyo siguro ay walang alam ang nanay niyo sa mga nangyayari.
Ang akala nyo ay dahil matanda na siya, ay pwede nyo na siyang lokohin at paikutin sa mga kamay ninyo. Tahimik ang buong paligid. Kahit ang electric fan ay parang nahihiyang umikot ng malakas. Mali kayo, mariing sabi ni Attorney Ben. Napakalaki ng mali nyo. Inilatag niya ang unang set ng mga dokumento. Ito ang mga bank statement na nagpapatunay kung saan napunta ang pera ni Margarita. Ito ang mga resibo ng pagpapadala niya ng pera sa inyo noong mga panahong gipit kayo. At ito, huminto sandali si Attorney Ben at tumingin ng diretso sa mata ni Vanessa. Ito ang kopya ng mga peking dokumento na sinubukan niyong iproseso sa munisipyo. Napasinghap si Vanessa. Napahawak siya sa braso ni Carlo. Nanginginig ang kamay niya. Tinitigan ko sila. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang anak na inaruga ko. Ngayon ay nasa harap ko sila at nanginginig sa takot. Hindi dahil sa respeto sa akin, kundi dahil sa takot na makulong. Takot na mawala ang lahat ng ninakaw nila. Dati-rati ay nalulungkot ako kapag nakikita ko silang nahihirapan. Pero ngayon ay may ibang pakiramdam. Pakiramdam ng katarungan. Pakiramdam na sa wakas ay may nakikinig na sa akin, na hindi na ako nag-iisa. Ang presensya ni Attorney Ben at Arturo ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang briefcase na iyon ay hindi lang puno ng papel. Puno iyon ng katotohanan. At ang katotohanan, ang magiging sandata ko para bawiin ang dangal na matagal na nilang tinapakan. Kung akala ni na Carlo at Vanessa ay tapos na ang mga pasabog ni Attorney Ben, ay nagkakamali sila. Nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. May inilabas na isang puting folder si Attorney Ben. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga printed copies ng screenshots, mga usapan sa cellphone, mga text message. Basahin niyo ito. Utos ni Attorney Ben, sabay tulak ng mga papel sa tapat ni na Carlo at Vanessa. Kinuha ni Carlo ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binabasa niya ito, ay nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Si Vanessa naman ay hindi makatingin. Alam na niya kung ano ang mga iyon. Para sa kaalaman mo, Margarita, baling sa akin ni Attorney Ben, ang boses niya ay malumanay pero may halong lungkot. Kailangan mong marinig ito. Kailangan mong malaman kung gaano kalalim ang ginawa nilang panloloko sa iyo. Kinuha ni Attorney Ben ang isang papel at binasa ng malakas ang nilalaman. Text message mula kay Vanessa papunta kay Carlo, petsado noong nakaraang buwan. Mahal, kailangan na nating paalisin ang nanay mo bago matapos ang taon. Siksikan na tayo dito. Sabihin mo na lang na kailangan natin ang kwarto para sa magiging baby natin kahit hindi naman ako buntis. Basta mapapirma mo siya sa transfer of rights, wala na siyang magagawa. Parang sinaksak ang puso ko. Paulit-ulit. Hindi pa buntis si Vanessa? Pero iyon ang dahilan kung bakit ako nagpaparaya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagtitiis sa maliit na kwarto sa likod. Lahat ng iyon ay kasinungalingan lang. Isang palabas para makuha nila ang bahay? Nagpatuloy si Attorney Ben. Text message mula kay Carlo. Hayaan mo, konting tiis na lang. Kapag napapirma ko na siya sa dokumento na akala niya ay para sa insurance, maililipat na sa atin ang buong titulo. Pagkatapos nun, pwede na natin siyang dalhin sa probinsya at iwan dun. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang anak ko. Ang sarili kong anak. Plano akong dayain. Plano akong papirmahin sa isang papel na hindi ko naiintindihan para maagaw ang lahat sa akin. At ang pinakamasakit ay plano nila akong itapon sa probinsya na parang isang basurang hindi na kailangan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Pero hindi ito luha ng pagmamakaawa. Ito ay luha ng pagluluksa. Pagluluksa para sa anak na matagal ko nang nawala. Ang Carlo na nasa harap ko ngayon ay hindi ang Carlo na pinalaki ko. Ang Carlo na ito ay nilamon na ng kasakiman at impluwensya ng asawa niya. Mali yan! Hindi yan totoo! Sigaw ni Vanessa. Sinubukan niyang agawin ang mga papel. Pero mabilis na iniwas ni Attorney Ben ang mga ito. Huwag mong subukan, Vanessa. Babala ni Attorney Ben. Lahat ng ito ay verified.
May kopya kami galing sa telecommunications company sa tulong ng court order. Hindi nyo maitatanggi ang mga numerong ito. Tumingin ako sa paligid ng bahay. Ang mga dingding na ito ay saksi sa lahat. Saksi sa mga gabing umiiyak ako ng tahimik habang naririnig ko silang nagtatawanan sa kabilang kwarto. Saksi sa mga araw na tinitiis ko ang gutom dahil nahihiya akong makikain sa sarili kong hapag. Tumayo ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna ng sala. Ramdam ko ang lamig ng sahig sa aking mga paa. Pero mas ramdam ko ang init ng galit at tapang na sumibol sa aking dibdib. Dati-rati ay pumapasok ako sa bahay na ito na nakayuko. Takot na makabasag. Takot na makagulo. Takot na mapagalitan ni Vanessa. Pero ngayon ay iba na. Pumasok ako ng tuluyan sa gitna ng usapan. Hindi bilang isang biktima. Hindi bilang isang kawawang matanda, kundi bilang si Margarita, ang tunay na may-ari, ang ina na nagsakripisyo ng lahat. Hinarap ko sila. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Hindi sila sanay na makita akong ganito. Sanay sila na ako ang sunod-sunuran. Sanay sila na ako ang nananahimik. Pero tapos na ang panahong iyon. Ang mga ebidensyang nakalatag sa mesa ay sapat na. Sapat na para gisingin ako sa katotohanang hindi lahat ng pamilya ay totoo. At minsan, kailangan mong ipaglaban ang sarili mo kahit ang kalaban mo ay kadugo mo pa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi. Nakatingin sa akin sina Carlo at Vanessa. Si Arturo at Attorney Ben ay nasa likuran ko, tahimik na sumusuporta. Alam nilang oras ko na ito. Entablado ko na ito. Huminga ako ng malalim. Inalala ko ang mukha ng asawa ko. Inalala ko ang habilin niya bago siya mawala. Margarita, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sa loob ng mahabang panahon ay binigo ko siya. Inuna ko ang iba. Inuna ko si Carlo. Pero ngayon ay tutuparin ko na ang pangako ko. Sa halip na umiyak at magmakaawa tulad ng dati, ay tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking blusa. Tinaas ko ang aking noo. Tinitigan ko si Carlo sa mata. Mata sa mata. Walang kurap. Carlo, tawag ko sa kanya. Kalmado ang boses ko, pero matigas. Sa loob ng mahabang panahon ay naging bulag ako. Bulag dahil sa pagmamahal ko sa iyo bilang ina. Tinanggap ko ang mga pasaring. Tinanggap ko ang pambabastos. Tinanggap ko na maging alila sa sarili kong pamamahay dahil akala ko ay iyon ang makakapagpasaya sa iyo. Lumapit ako ng kaunti. Umatras naman siya. Pero ang nalaman ko ngayong araw, ang mga planong lokohin ako, ang planong paalisin ako, at iwan sa kangkungan, sobra na iyon. Sobra na. Binalingan ko si Vanessa. Nakayuko na siya ngayon, hindi makatingin sa akin. At ikaw, Vanessa, sabi ko. Pinalampas ko ang maraming bagay, ang pagdadamot mo sa pagkain, ang pagpaparinig mo, pero ang impluwensyahan mo, ang anak ko na talikuran ang sarili niyang ina, hindi ko iyon mapapatawad. Muli akong humarap sa kanilang dalawa. Ramdam ko ang lakas na dumadaloy sa katawan ko. Ito ang lakas na itinago ko sa ilalim ng pagiging mapagkumbaba. Makinig kayong dalawa, mariin kong sabi. Sa sandaling ito ay hindi ako ang inyong ina. Kalimutan niyo muna na ako ang nagluwal sa iyo, Carlo. Sa sandaling ito, ako si Margarita Reyes, ang legal na may-ari ng bahay at lupang tinatayuan ninyo ngayon. Itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang pinto. Binibigyan ko kayo ng 72 oras. 3 araw. 3 araw para hakutin ang inyong mga gamit at lisanin ang aking pamamahay. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ma, saan kami pupunta? Ma naman, huwag mo akong tawaging. Ma ngayon, putol ko sa kanya. May trabaho kayo. Malalakas pa ang katawan nyo. Matatanda na kayo. Matuto kayong tumayo sa sarili nyong mga paa. Ang bahay na ito ay para sa akin. Ito ang katas ng paghihirap ng ama mo para sa akin. Hindi para lustayin ninyo. Pero ma, susubok pa sana si Carlo. 72 hours. Ulit ko. Kapag hindi pa kayo nakaalis pagkatapos ng 3 araw, mapipilitan si Attorney Ben na magsampa ng kasong trespassing at estafa laban sa inyong dalawa. Gusto niyo bang
Magka-record sa pulisya? Gusto niyo bang makulong? Natahimik sila. Alam nilang seryoso ako. Nakita nila ang determinasyon sa aking mukha na hindi nila nakita noon. Tumingin ako kay Arturo at Attorney Ben. Tumango sila sa akin bilang pagsang-ayon. Naglakad ako patungo sa aking kwarto. Ang kwarto na matagal na nilang ipinagkait sa akin. Bago ako pumasok ay lumingon ako sa huling pagkakataon. Tandaan nyo, huling sabi ko, ang pagiging ina ay walang hanggan, pero ang pang-aabuso ay may hangganan. At ngayong araw na ito, narating nyo na ang hangganan na iyon. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Click! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang musika sa aking pandinig. Sa loob ng kwartong iyon, napaupo ako sa kama. Doon, sa katahimikan, ay tumulo ang aking luha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, nailigtas ko ang aking sarili. Sa wakas, naramdaman ko ulit kung paano maging si Margarita. Malaya, matapang, at may dangal. Hindi pa rin matanggap ni Vanessa ang nangyayari. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi ito dahil sa hiya. Ito ay dahil sa galit. Galit na nahuli na sila. Galit na hindi gumana ang kanilang plano. Sa halip na tumahimik ay muli siyang nagsalita. Tumaas ang boses niya. Halos pumiyok siya sa sobrang diin ng kanyang pagsasalita. Hindi niyo pwedeng basta-basta kaming paalisin dito, sigaw ni Vanessa. Itinuro niya ang kisame. Itinuro niya ang sahig. Marami kaming ginastos sa bahay na ito. Ang mga tiles na yan, imported yan. Ang chandelier sa taas, kami ang bumili niyan. Halos 3 milyong piso ang inilabas namin para sa renovation ng bahay na ito. Kaya may karapatan kami. Tumingin ako sa paligid. Tama siya. Binago nila ang bahay. Pero hindi ko naman hiningi ang mga pagbabagong ito. Sa katunayan, ay mas gusto ko pa ang lumang ayos ng bahay. Ang ayos kung saan nararamdaman ko ang presensya ng yumaong asawa ko. Ang mga makikintab na tiles at mamahaling ilaw na ipinalagay ni Vanessa ay walang init ng isang tahanan. Para lang itong palamuti sa isang showroom. Bago pa man ako makasagot, ay humakbang na palapit si Attorney Ben. Kalmado pa rin siya. Inayos niya ang kanyang salamin at tinitigan si Vanessa ng diretso. Vanessa, tawag ni attorney sa kanya, ayon sa batas, ang anumang improvement o renovation na ginawa sa isang ari-arian nang walang nakasulat na pahintulot mula sa tunay na may-ari ay itinuturing na bad faith. Ibig sabihin ay ginawa niyo iyan sa sarili niyong desisyon at risko. Alam niyong hindi sa inyo ang bahay, pero gumastos kayo. Kaya't wala kayong habol. Wala kayong makukuhang reimbursement kahit 5. Natahimik si Vanessa. Parang may bumara sa lalamunan niya. Pero hindi pa tapos si Attorney Ben. May isa pa siyang alas na ilalabas. Isang bagay na matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Attorney Ben at tumango. Ito na ang hudyat. At bago natin tapusin ang usapang ito, wika ni Attorney, may isa pa tayong dapat linawin. Tungkol sa isang alahas. Nakita ko ang biglang paghawak ni Vanessa sa kanyang kaliwang kamay. Pilit niyang itinatago ang kanyang daliri. Ang singsing, mariing sabi ni Attorney Ben. Ang singsing na diamante na suot-suot mo ngayon. Napatingin si Carlo sa asawa niya. Maging siya ay tila nagulat. Nagpatuloy si Attorney Ben. Ang singsing na iyan ay heirloom piece. Pamana ng asawa ni Margarita sa kanya bago ito pumanaw. Ipinahiram lamang iyan ni Margarita sa iyo noong kasal ninyo ni Carlo dahil nakiusap ka. Ang sabi mo ay wala kang magandang alahas na isusuot. Dahil mabait ang biyenan mo ay ipinahiram niya ito sa iyo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo na isinauli. At kapag hinahanap ni Margarita, ay sinasabi mong nawawala o kaya ay nasa pawn shop. Pero heto ka ngayon at suot-suot mo ito ng buong pagmamalaki. Naramdaman ko ang init sa sulok ng aking mga mata. Ang singsing na iyon ay hindi lang basta bato o ginto. Iyon ang huling regalo ng mahal ko. Iyon ang simbolo ng aming pagmamahalan na pilit inangkin ng ibang tao. Hubarin mo yan, utos ko. Mahina lang ang boses ko pero puno ng diin.
Pero, akin na ito. Mahinang reklamo ni Vanessa. Hubarin mo! Sigaw ni Arturo na nasa likuran ko. Nagulat kaming lahat sa lakas ng boses ni Arturo. Huwag mong hintayin na pulis pa ang magtanggal niyan sa daliri mo, Vanessa. Theft ang tawag diyan. Pagnanakaw. Nanginginig ang mga kamay ni Vanessa. Dahan-dahan, na parang bawat milimetro ay masakit, hinubad niya ang singsing. Ang singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Inabot niya ito kay Attorney Ben. Mula kay Attorney Ben ay inabot ito sa akin. Nang mahawakan ko muli ang singsing, ay parang nabunutan ako ng tinik. Hinaplos ko ito. Malamig ang metal pero mainit sa pakiramdam. Sa wakas, naibalik na sa akin ang piraso ng aking nakaraan na pilit nilang ninakaw. Si Vanessa ay napaupo sa sofa. Wala na ang kanyang tapang. Wala na ang kanyang yabang. Sa harap naming lahat, siya ay naging isang maliit na tao na nahubaran ng maskara. Ang kanyang kasakiman ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At sa sandaling iyon, alam kong nanalo na ako. Humupa na ang tensyon sa sala, ngunit nanatili ang bigat sa aming mga puso. Nakaupo si Carlo sa isang sulok, nakatungo, at hindi makatingin sa akin. Si Vanessa naman ay tahimik na lumuluha, hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa pagkatalo. Si Attorney Ben ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa mesa. Si Arturo naman ay nakatayo sa tabi ko, handang umalalay kung sakaling manghina ang aking tuhod. Tiningnan ko ang aking anak, si Carlo, ang batang dati kong karga-karga, ang batang tinuruan kong maglakad at magsalita. Paano kami umabot sa ganito? Paano napalitan ng kasakiman ang pagmamahal? Alam ko na sa batas, pwede ko silang ipakulong. Pwede kong ituloy ang kaso. Falsification of public documents, estafa, pagnanakaw. Sapat ang ebidensya para mabulok sila sa bilangguan. Pero ako ay isang ina. At kahit gaano kasakit ang ginawa ng anak, mananatili ang lukso ng dugo. Hindi ko kayang makita ang sarili kong anak sa likod ng rehas. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Attorney Ben. Tawag ko. Tumingin silang lahat sa akin. Huwag na nating ituloy ang kasong kriminal. Napatingala si Carlo. May halong gulat at pag-asa sa kanyang mga mata. Ma? Talaga? Pinapatawad mo na kami? Umiling ako ng marahan. Huwag kang magkakamali, Carlo. Hindi ito kapatawaran na parang walang nangyari. Hindi ko kayo ipakukulong. Oo, pero may mga kondisyon ako. Lahat ay nakinig. Ang bawat salita ko ay batas sa loob ng bahay na iyon. Una, sabi ko, aalis kayo rito tulad ng sinabi ko. Pangalawa, ibebenta natin ang bahay na ito. Ibebenta? Tanong ni Vanessa. Pero, saan kami titira? Problema nyo na yon, sagot ko. At ito ang pinakamahalaga. Sa oras na mabenta ang bahay, hindi tayo hati ng pantay. Kinuha ni Attorney Ben ang ballpen at papel para ilista ang sinasabi ko. Ang orihinal na puhunan ko na 7 milyon at 500,000 piso ay babalik sa akin ng buo. Walang labis, walang kulang. Iyon ang pera ng ama mo, Carlo. At dahil ako ang bumili, akin iyon. Tahimik lang silang nakikinig. Ang anumang sosobra sa 7.5 milyon, iyon lang ang paghahatian natin. Kung mabebenta ang bahay ng 10 milyon, makukuha ko ang 7.5 milyon ko. Ang natitirang 5 milyon. Iyon ang paghahatian nating dalawa, Carlo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Vanessa. Alam niyang maliit na halaga na lang ang mapupunta sa kanila kumpara sa inaasahan nilang milyones. Pero wala silang magagawa. Ito ang kasunduan. Mariin kong sabi, pirmahan ninyo ito ngayon din. Kung hindi kayo pumayag, itutuloy ni Attorney Ben ang pagsasampa ng kaso bukas na bukas din. Wala nang nagawa sina Carlo at Vanessa. Isa-isa silang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kamay ni Carlo habang hawak ang ballpen. Nang pumirma siya, parang pinipirmahan din niya ang katapusan ng kanyang pagiging hari sa bahay na iyon. Nang matapos silang pumirma, kinuha ko ang dokumento. Tinitigan ko ito. Ito ang papel na nagpapatunay na may hangganan ang pang-aabuso. Ito ang papel na nagsasabing mahal ko sila, pero mas mahal ko na ang sarili ko ngayon. Masakit para sa isang ina na maging matigas. Gusto kong yakapin si Carlo.
at sabing ayos lang ang lahat. Pero alam kong hindi iyon tama. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon ngayon, hindi siya matututo habang buhay. Ito ay tough love. Pagmamahal na masakit, pero kailangan. Pagmamahal na nagtutuwid, hindi nagkukonsinti. Tumingin ako sa labas ng bintana. Papadilim na. Pero sa loob ng puso ko, parang ngayon pa lang sumisikat ang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Ang bahay na naging saksi sa aming mga away at drama ay tahimik na. Nabenta ito sa isang mabuting pamilya sa halagang mas mataas kaysa sa inaasahan namin. Nakuha ko ang aking 7.5 million pesos at ang kalahati ng tubo. Si Carlo naman ay nakuha ang kanyang parte. Pero tulad ng inaasahan ko, hindi naging masaya ang katapusan ng kwento nila ni Vanessa. Nakarating sa akin ang balita mula sa mga kamag-anak. Noong nalaman ni Vanessa na hindi na niya makukuha ang buong halaga ng bahay at noong nalaman niyang wala nang maihuhuthot kay Carlo, lumabas ang tunay niyang kulay. Isang gabi, pagka-uwi ni Carlo sa inuupahan nilang apartment, wala na si Vanessa. Tangay ang lahat ng pera na nakuha ni Carlo sa pagbebenta ng bahay. Pati ang mga gamit, simot, iniwan si Carlo na walang-wala. Bagsak, wasak, nag-iisa, masakit marinig na nagdurusa ang anak ko. Gusto ko siyang puntahan, gusto ko siyang tulungan, pero pinigilan ako ni Arturo. Sabi niya, "Margarita, hayaan mo siyang harapin ang bagyo ng mag-isa. Doon siya titibay." Kaya pinili kong mag-focus sa sarili ko. Gamit ang pera, bumili ako ng isang maliit pero magandang condominium unit sa lungsod. Nasa mataas na palapag ito. Mula sa balkonahe, kitang-kita ko ang ganda ng siyudad lalo na sa gabi. Dito, walang sumisigaw, walang nagpaparinig, walang nag-uutos. Sa unang umaga ng paggising ko sa bago kong kondo, nanibago ako. Ang tahimik, nakasanayan ko na ang ingay at gulo. Pero habang humihigop ako ng kape habang nakadungaw sa bintana, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Nag-enroll ako sa mga cooking classes para sa mga senior citizens. Sumali ako sa Zumba sa parke. Nakipagkita ako sa mga lumang kaibigan na matagal kong hindi nakausap dahil laging ipinagbabawal ni Vanessa. Natutunan kong mahalin ulit ang buhay. Natutunan kong ang pagiging biyuda at pagiging matanda ay hindi katapusan ng mundo. Ito pala ay simula ng bagong kabanata. Kabanata kung saan ako naman ang bida. Ako naman ang masusunod. Madalas ko pa ring naaalala si Carlo. Ipinagdarasal ko siya gabi-gabi. Hinihiling ko sa Diyos na sana ay magising na siya sa katotohanan. Na sana ang pagbagsak niya ay maging daan para siya ay tumayo ng tama. Pero sa ngayon, ninanamnam ko muna ang aking kalayaan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay parang musika. Ang bawat hininga ay magaan. Ito pala ang pakiramdam ng lumaban at manalo, hindi lang dahil nakuha ko ang pera, kundi dahil nakuha ko ulit ang respeto sa sarili ko. Isang taon na ang lumipas mula noong unos na iyon. Disyembre na naman, bisperas ng Pasko. Ang kondo ko ay puno ng dekorasyon. May maliit na Christmas tree sa gilid. Kumukutitap ang mga ilaw. Amoy bibingka at puto bumbong ang buong unit. Naghahanda ako para sa Noche Buena. Kahit mag-isa lang ako o kasama ang ilang kaibigan, gusto kong espesyal pa rin ang Pasko. Habang nag-aayos ako ng mesa, may narinig akong katok sa pinto. Mahina, tila alanganin. Sino kaya ito? Wala naman akong inaasahang bisita ng ganito kaaga. Binuksan ko ang pinto. Sa harap ko ay nakatayo ang isang lalaki. Payat siya kumpara sa dati. Simple lang ang suot na t-shirt at maong. Walang dalang sasakyan. Mukhang nag-commute lang. Si Carlo. Natigilan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Iba ang aura niya ngayon. Wala na ang yabang. Wala na ang tindig ng isang taong akala ay pagmamay-ari niya ang mundo. Ang nakikita ko ngayon ay isang lalaking pagod pero payapa. "Ma!" bati niya. Basag ang boses. "Merry Christmas po." Hindi ako nakakibo agad. Tinitigan ko siya. Hinahanap ko kung may bahid ng panloloko sa mukha niya, pero wala. Ang nakikita ko ay purong pagsisisi. "Carlo," sagot ko. "Tuloy ka.
Pumasok siya. Naupo siya sa sofa. Sa dulo lang. Parang nahihiya. Hindi siya nanghingi ng pagkain. Hindi siya nagreklamo sa init o lamig. May dinukot siya sa kanyang bag. Isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang dyaryo. Dahan-dahan niya itong inabot sa akin. Binuksan ko ito. Isang frame. At sa loob ng frame ay isang lumang litrato. Kaming tatlo ako, ang asawa ko, at ang batang si Carlo, nakatayo sa harap ng aming lumang bahay. Nakangiti kami noon. Buo, masaya, napaluha ako. Ito ang litratong akala ko ay nawala na o itinapon na ni Vanessa. Nakita ko yan sa mga gamit ko, ma, sabi ni Carlo. Nakayuko siya. Iyan lang ang natira sa akin na mahalaga. Lahat nawala. Pera, asawa, bahay. Pero nung makita ko yan, naisip ko, baka hindi pa huli ang lahat. Tumingin siya sa akin. May luha na rin sa kanyang mga mata. Ma, nagpa-therapy ako. Ilang buwan na. Tinutulungan ako ng simbahan. Unti-unti kong inaayos ang sarili ko. Nagtatrabaho na ako ngayon bilang clerk. Maliit lang ang sahod, pero marangal. Sariling sikap. Lumapit siya sa akin at lumuhod. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Magaspang na ang mga kamay niya, tanda ng pagtatrabaho. Hindi ako pumunta rito para humingi ng pera, sabi niya ng mabilis. At hindi rin ako pumunta rito para guluhin ka. Pumunta ako rito para ibigay yan. At para sabihing, patawad, patawad sa lahat. Humagulhol siya. Ang iyak ng isang anak na naligaw at ngayon ay nakauwi na. Alam kong hindi sapat ang sorry, ma. Alam kong matagal bago mabalik ang tiwala mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para maging anak mo ulit agad-agad, kundi para patunayan na nagbabago na ako. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang aking anak. Ang totoong Carlo na natabunan ng ambisyon at maling pag-ibig. Anak, bulong ko. Ang pagpapatawad ay matagal ko nang ibinigay. Ang hinihintay ko lang ay ang pagbabalik mo. Niyakap ko siya. Mahigpit. Sa gabing iyon ng Pasko, naramdaman ko ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Hindi ang mga regalo, hindi ang handa, at hindi ang bahay, kundi ang paghilom ng sugat at pag-asa ng bagong simula. Ang pinto ng aking tahanan ay bukas na muli. Hindi para sa taong nanakit sa akin, kundi para sa anak na nagsisikap na maging mabuti muli. At sa pagkakataong ito, alam kong totoo na ito. Dahil ang pagbabalik niya ay hindi dala ng pangangailangan, kundi dala ng pagmamahal. Binuksan ko ng mas maluwag ang pinto. Sa pagkakataong iyon, hindi lang ang pinto ng aking kondominium ang aking binuksan. Binuksan ko rin, kahit paunti-unti, ang pinto ng aking puso na matagal ko nang isinara dahil sa takot at sakit. Tuloy ka, ang sabi ko kay Carlo. Pumasok siya. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang. Tila ba naglalakad siya sa isang lugar na sagrado o di kaya ay sa isang lugar na puno ng bubog at natatakot siyang makabasag muli. Iba na ang Carlo na nakikita ko ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, tanda ng bigat na kanyang dinadala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang at panghahamak, ngayon ay puno na ng hiya at lungkot. Isinara ko ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng klik ng seradura ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Maupo ka, anyaya ko sa kanya, sabay turo sa sofa. Umupo siya sa dulo. Pinili niya ang pinakamalayong pwesto mula sa akin, na para bang hindi siya karapat-dapat na tumabi sa kanyang ina. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, parang isang batang paslit na naghihintay ng sermon. Ang amoy ng Pasko ay nanunuot sa buong bahay. Amoy ng hamon. Amoy ng keso de bola, amoy ng mainit na tsokolate. Ito ang mga amoy na kinalakihan niya. Ito ang mga amoy ng ating tradisyon. Pero sa gabing ito, ang hangin ay may halong bigat. Bigat ng mga taon ng pagkukulang. Bigat ng mga salitang binitiwan na hindi na mababawi. Nagtimpla ako ng kape, 2 tasa. Habang hinahalo ko ang asukal at gatas, narinig ko ang sarili kong paghinga. Malalim. Mabagal. Ito ang sandali na matagal ko nang pinaghandaan sa aking isipan. Pero ngayong nandito na,
Hindi ko sigurado kung paano sisimulan. Dinala ko ang kape sa sala at inilapag sa mesa sa harapan niya. Mainit pa yan. Mag-ingat ka, sabi ko. Salamat po ma, sagot niya ng mahina. Umupo ako sa tapat na silya. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak. Nakita ko ang mga bagong guhit sa kanyang noo. Ang pamumuti ng ilang hibla ng kanyang buhok. Matanda na rin pala ang anak ko. At sa kanyang pagtanda, tila doon pa lamang siya natututong maging tao. Nagsimula kaming mag-usap. Hindi ito sigawan, hindi ito sumbatan. Ito ay usapan ng dalawang matanda na parehong nasugatan ng buhay. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-alis ni Vanessa, ang pagtangay sa lahat ng perang pinagbentahan ng bahay, ang pag-iwan sa kanya sa isang paupahang kwarto na walang kalaman-laman. Ikinuwento niya ang mga gabing wala siyang makain. Ang mga araw na naglalakad siya dahil wala siyang pamasahe. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Kahit anong galit ng isang ina, kapag narinig mong nagugutom ang iyong anak, parang pinipiga ang puso mo. Ito ang lukso ng dugo na sinasabi ng ating mga ninuno. Hindi ito nawawala. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagpadala sa emosyon. Hindi ako umiyak at naglabas ng pitaka para bigyan siya ng pera. Nakinig lang ako, tumango. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nangingilid ang luha. Ma, sabi niya, at ang boses niya ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Hindi dahil gusto kong bumalik tayo sa dati. Patawarin niyo ako dahil hindi ko kayang mabuhay na alam kong galit kayo sa akin. Alam kong naging masama akong anak. Alam kong naging bulag ako. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ito na ang pagkakataon ko para itama ang lahat. Carlo, panimula ko. Binanggit ko ang pangalan niya ng may diin at pagmamahal. Pinapatawad kita. Napapikit siya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Tumulo ang kanyang luha. Pinapatawad kita, ulit ko, dahil anak kita. At dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko. Ayokong dalahin ang galit sa huling yugto ng buhay ko. Dahan-dahan akong uminom ng kape bago nagpatuloy. Kailangan niyang marinig ang susunod na sasabihin ko. Kailangan niyang maintindihan na ang pagpapatawad ay hindi lisensya para abusuhin muli ang kabaitan ko. Pero Carlo, makinig kang mabuti. Seryoso kong sabi. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Hindi ko makakalimutan ang sakit, ang pambabastos, ang pagtatangka niyong paalisin ako sa sarili kong pamamahay. Nandito pa rin ang pilat. Tumingin ako sa paligid ng aking kondo. Ang tahimik at maayos kong santuwaryo. Hindi na tayo babalik sa dati, paglilinaw ko. Hindi na ako ang nanay na sunod-sunuran. Hindi na ako ang nanay na tagabigay ng pera kapag gipit ka. Hindi na ako ang rescue squad mo sa tuwing magkakaproblema ka sa mga desisyon mo sa buhay. Tumango siya. Opo ma, naiintindihan ko po. Magtatakda tayo ng hangganan, patuloy ko. Boundaries. Mahalaga ito para sa atin. Pwede kang bumisita dito. Pwede tayong kumain ng sabay tuwing Pasko o Kaarawan. Pwede tayong magkwentuhan. Pero, huminto ako sandali para bigyang diin ang susunod na sasabihin ko. Hindi ka titira dito. Hindi ako magbibigay ng pera para sa mga utang mo. May sarili kang buhay. May sarili akong buhay. Matatanda na tayo. Kailangan nating respetuhin ang espasyo ng isa't isa. Nakita ko ang pagtanggap sa mukha niya. Wala nang pagtutol, wala nang pangangatwiran. Tinanggap niya ang aking mga kondisyon ng buong puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong nirerespeto niya ako bilang isang tao. Hindi lang bilang isang ina na pwedeng huthutan. Tinatanggap ko po ang lahat, ma. Sagot niya ng mahinahon. Ang gusto ko lang naman po ay magkaroon ng nanay ulit. Kahit sa malayo, kahit paminsan-minsan lang. Basta alam kong okay tayo sa sandaling iyon. Naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng tagumpay. Hindi ito tagumpay dahil nanalo ako sa loto o dahil yumaman ako. Ito ay tagumpay ng pagkatao. Sa loob ng mahabang panahon,
Akala ko ang pagiging mabuting ina ay ang pagbibigay ng lahat, ang pag-ubos sa sarili para sa anak. Maling-mali pala iyon. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo sa anak na tumayo sa sarili niyong paa. At ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pagtatakda ng hangganan kung saan ka pwedeng saktan at kung saan hindi. Inalok ko siya ng pagkain. Kumain ka muna, sabi ko. May hamon diyan, may ensaymada. Tumayo siya at sumunod sa akin sa kusina. Kumuha ako ng plato at nilagyan siya ng pagkain. Ito ay isang simpleng gawa pero punong-puno ng kahulugan. Pinapakain ko siya hindi dahil obligado ako, kundi dahil gusto ko. Dahil mahal ko siya, habang kumakain siya, pinagmasdan ko siya. Nakita ko ang gutom sa kanyang pagkain. Siguro ay matagal na siyang hindi nakakakain ng lutong bahay. Lutong nanay. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa trabaho niya bilang clerk. Tungkol sa traffic sa EDSA. Tungkol sa balita sa radyo. Walang dramang naganap. Walang iyakan. Walang sumbatan. Mga simpleng kwento lang ng dalawang taong nagkakakilala muli. Nang matapos siya, nagpaalam na rin siya. Aalis na po ako, ma, sabi niya. Kailangan ko pa pong humabol sa sakayan ng jeep. Mahirap sumakay kapag bisperas ng Pasko. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya inalok na dito na matulog. Sige, sagot ko. Mag-ingat ka. May dinukot ako sa aking bulsa. Isang maliit na sobre. Iniabot ko ito sa kanya. Pamasko. Sabi ko, maliit lang iyan. Pambili ng prutas o pagkain para sa Noche Buena mo. Tiningnan niya ang sobre. Alam kong gusto niyang tanggihan dahil sa hiya, pero alam din niyang masasaktan ako kapag hindi niya tinanggap. Ito ay regalo, hindi limos. Ito ay regalo, hindi obligasyon. Salamat po, ma, sabi niya, at niyakap ako. Mabilis lang ang yakap na iyon. Hindi mahigpit, pero sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang pagsisisi. Hinatid ko siya sa pinto. Pinanood ko siyang maglakad sa hallway hanggang sa sumakay siya ng elevator. Nang mawala na siya sa paningin ko, isinara ko muli ang pinto. Bumalik ako sa sala. Umupo ako sa aking paboritong silya na nakaharap sa bintana ng balkonahe. Kitang-kita ko ang mga ilaw ng Maynila mula sa aking pwesto. Kumukutitap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang ganda, huminga ako ng malalim. Napakasarap ng hangin, napakatahimik. Dito, sa katahimikan ng gabing ito, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan pala ay hindi lang ang pagkakaroon ng pera o sariling bahay. Ang kalayaan ay ang kawalan ng takot. Wala na akong takot na baka paalisin ako. Wala na akong takot na baka sigawan ako. Wala na akong takot na baka hindi ako mahalin kung hindi ako magbibigay. Malaya na ako sa obligasyong pasayahin ang iba bago ang sarili ko. Naalala ko ang aking yumaong asawa. Kung nakikita niya ako ngayon, alam kong nakangiti siya. Alam kong proud siya sa akin. Natupad ko rin ang pangako ko sa kanya na aalagaan ko ang sarili ko. Margarita Reyes. Ito ang pangalan ko. Dati, ang pangalang ito ay nakadikit lang sa pagiging asawa ni o nanay ni. Pero ngayon, ang pangalang Margarita Reyes ay nakatayo ng mag-isa. Matibay, buo, at masaya. Tumingin ako sa maliit na altar sa gilid ng aking kwarto. Nagpasalamat ako sa Diyos. Nagpasalamat ako sa lakas na ibinigay niya. Nagpasalamat ako kay Arturo at Attorney Ben na naging instrumento ng hustisya, at nagpasalamat din ako sa mga pagsubok dahil kung hindi dahil sa sakit na idinulot ni na Carlo at Vanessa, hindi ako matututong lumaban. Hindi ko matutuklasan na may tapang pala akong itinatago. Minsan, kailangan muna nating mawasak para mabuo tayong muli ng mas maganda. Parang ginto na kailangang dumaan sa apoy para kuminang. Parang bakal na kailangang pukpukin para tumibay. Ako si Margarita at ito ang aking kwento. Kwento ng isang inang nagmahal, nasaktan, lumaban at sa huli ay natagpuan ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang pagmamahal sa sarili. Tumayo ako at naglakad papunta sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ng Disyembre ay malamig
Pero hindi ko ito alintana. Tumingala ako sa langit. May isang maningning na bituin. Maligayang Pasko. Margarita, bati ko sa aking sarili. Napangiti ako. Isang ngiti na abot hanggang mata. Isang ngiti na galing sa kaibuturan ng aking puso. Bukas, panibagong araw na naman. Panibagong taon ang darating. Pero hindi na ako natatakot. Handa na ako sa anumang hamon ng buhay. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako. At alam ko na kung ano ang kaya kong gawin. Ang buhay ay hindi natatapos sa edad na 60 o 70 hanggat humihinga tayo. May pagkakataon tayong magbago. May pagkakataon tayong itama ang mali. At may pagkakataon tayong maging masaya. Pinatay ko ang ilaw sa sala. Pumasok ako sa aking kwarto. Humiga ako sa malambot na kama. Ipinikit ko ang aking mga mata nang may ngiti sa labi. Mapayapa, tahimik, malaya. Ito ang aking bagong simula. Wakas.